Yan, maglilinis tayo ng sasakyan. Dahil nga tingnan mo ang itsura. Ayun, oh. Masyadong madumi. Tapos ito mga tong area na yan, inaanuhan ng pusa. Kaya parang may mga bakat ng ganyan pa. So pakita ko sa inyo yung loob ng sasakyan at sobrang linis. Ganito yung itsura pagkatapos gamitin kasama ang mga bata. Yan, kailangan tanggalin ito. Yan. Kaka-vacuum ko na itong nakaraang maglinis ako. Yung mga una na dyan. Mga bulsa-bulsa. Yung mga nilalagay yung mga bata na dumi-dumi. Yan, natanggal ko yung mga mating na yan. Ganito yung paglilinis ko ng sasakyan. At ni minsan, hindi ito nakaranas magpa-car wash sa labas. Mag 7 months na ba to? Ni minsan hindi na hawakan to ng car wash boy. Ako lang nagme-maintain. Kasi po kung hindi niya natatanong, dati akong car wash boy. Kaya alam ko mag-maintain ng sasakyan. Alam ko maglinis. Maintain na ng makina kahit paano. Yan. Hindi na masyadong madumi. Hindi na tinatanggal yan. Importante yung mga mating malinisan kasi karamihan ng mga dumi dyan nag-stock. Yung pangalawa, pinapagpag ko lang yung mating. Ano din ang ginagawa sa mating? Kung papansin niyo po yung body ng sasakyan, sobrang dumi kasi inabot kami ng ulan sa biyahe, alikabok at saka yung mga putik-putik. Kaya simulan ko na mag-spray. Pakita ko sa inyo kung paano ako maglinis sa sasakyan at paano hindi masyadong magastos or hindi magastos talaga yung paglilinis ng sasakyan. Simpleng pag-maintain na ng sasakyan, paglilinis, pagka-car wash, kung gusto nyo mas maalagaan yung pintura ng sasakyan nyo. Kung nakikita nyo na maputik ganyan, kailangan nyo muna babara ng tubig, palambutin yung alikabok o yung dumi, at kuskusin kung maaari, kung kakayanin ng palad lang ang ikuskus nyo, para ma-feel nyo rin yung dumi, na matalas ba, makakasugat ba doon sa pintura, kasi pag basahan, wala tayong pakiramdam kung matalas ba yung basahan. Kaya ang ginagawa ko, kamay-kamay lang, para ma-feel ko na malambot na yung dumi at hindi masugat yung pintura. Kasi ang itim po na kulay ang pinakamahirap i-maintain pero pinakamagandang kulay para sa akin. Mas elegante po ang kulay na itim pero dapat mas maingat or makikita yung dumi at alikabok o tsaka yung mga gasgas. So, pero pagka malinis na malinis po at makintab, ang gandang tingnan, pang executive. After ko po matanggal yung mga dumi-dumi na nakakapit, hindi pa naman talaga lahat natanggal yan. Tutuyuin ko na po yan ng tinatawag na kanibo o tawag dyan, yung chamois. Yan, yun yung pantuyo dyan. Bawat pahid, piga, para matuyo agad. Tsaka kung maaraw na, kung sakaling maaraw, unahin nyo na matuyo yung nasisikatan ng araw kasi pag natuyo yan ng natural ng araw, pangit po yung magiging kakalabasan ng pagkatuyo. Batik-batik o hindi kaya yung tinatawag nilang acid rain. So, isang reason din bakit hindi natin kailangan gamitan ng sabon or mga ordinary soap yung mga sasakyan natin kasi may mga chemical po yung mga sabon. Kailangan talaga gamitin mo dyan kung
talagang gusto mong isabunin is car shampoo. Kung hindi naman, huwag mo nang sabunin. Tanggalin mo na lang yung alikabok o yung dumi, palambutin mo muna, and then tuyuin mo na. Ganun lang kasimple. Ganun din naman yung magiging resulta. Kasi po yung pintura, masyado masela niyan, especially yung mga singit-singit. Kung hindi ka gagamit ng pressure washer, huwag ka nang gumamit ng sabon kasi yung sabon po, pag hindi malakas yung pressure ng tubig, naiiwan yan sa mga singit-singit nung sasakyan. Kaya makikita mo, mapapansin mo na may mga tira-tira na mga puti-puti sa mga gilid-gilid. Sa mga ganitong kaso naman, yung rain visor na hindi maabot, ang ginagawa ko niyan, binubuksan ko muna yung power at yung power window, binababa ko para maabot ko po yung ilalim, yung pinakang loob. Kasi pag hindi, pangit tingnan pag natuyuan ng natural. Kailangan matuyo mo yan gamit yung chamois. Yung mga ganyan, yung rain visor, at saka yung mismong salamin. Yan ang tama. So, lahat ng bintana kailangan i-open close para maabot yung lahat ng sulok-sulok, yung mga singit-singit. So, yan. Pati yung mga gas tank, yung mga pwedeng pagstakan ng tubig, kasi yan din yung reason kung bakit pumapangit yung pintura o yung ng sasakyan, dahil nga dun sa mga tubig-tubig na naiiwan habang tumatakbo, tumutulo. So make sure na wala pong tumulong tubig sa mga singit-singit ng sasakyan. So next na gagawin natin, yung mga after nung mga salamin ng body, yung mga singit-singit naman sa mga pintuan-pintuan. Importante din yan kasi nandyan yung mga tubig-tubig sa mga gilid-gilid ng pinto. Ayan. So kung titingnan nyo, after ko masarahan, pinupunasan kasi may mga tumutulo. So sa lahat ng yan, pati yung mga upuan, kung leather yung upuan nyo, punasan nyo na rin at para maayos din, para maganda rin yung kakalabasan. Yan. Yun yung tipid tips sa mga gustong mag-car wash ng walang bayad or ng sarili. Tsaka kagandahan niya, nakakapag-exercise ka. Kung araw-araw ako, every other day, nagagawa ko yung pagbabiyahe ako kinabukasan, nililinis ko na yan. So after no mga pinto, ang next naman is yung hood. So may makina. Kasi pag binuksan mo yan at hindi natuyo ng maayos, pangit din, makikita may mga watermark. Kasi umiinit pagka ginagamit, natutuyo ng kusa yan. Hindi maganda rin yung outcome. Kaya kailangan lahat walang tubig. At ang panghuli po niyan ay ang gulong. Hindi naman na necessarily na kailangan tuyuin yung mismong goma, pero yung mugs kasi may impact din kasi yan sa beauty ng sasakyan pagka maganda yung mugs mo. Yan yung tinitingnan ng mga tao. Yan, makikita nyo, ganyan lang kasimple maghugas, ganyan lang kasimple mag-maintain ng sasakyan. Ang kintab, balik sa normal, parang bagong-bago, no? At ang soft, ang dulas, no? Yan. Ayos. Thank you very much.